Lord, salamat po muli sa umagang to. Lord, salamat po, Lord, that we are safe in your presence again. Salamat po sa pag-iingat every day of our lives. Salamat po, Lord, kahit sa panahon, Lord, na nakakalimot po kami, Panginoon. Pero ikaw palagi kang tapat, Panginoon. Lord, sa panahon na hindi kami okay, Panginoon, ikaw po ay palaging okay sa amin, Panginoon. Lord, even though sometimes nagkukulang kami ng love, pero ikaw, Lord, punong-puno at nag-uumapaw ang pag-ibig mo, Panginoon. Lord, you are faithful God, O God. You are unfair God because, Lord, yung kaya naming ibigay higit pa sa kaya mo, higit pa sa ibinabalik mo sa amin, Panginoon. Kaya po hindi namin kayang tapatan, Lord, ang kabutihan mo, Panginoon. Lord, by simply worshiping your name, by simply giving thanks to you, O God, through our mouth, O God, Lord, naway, Lord, mapapurihan ka namin dyan sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Kaya po, Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat dahil po sa pagpunta po namin dito, O God, sa dakong ito. This is an act of our thanksgiving to you. This is our act of faith to you, Lord, na sa paglakad namin papunta rito, sa pagpasok namin sa pintuan, Lord, ng sanctuary ito, Panginoon, dala-dala namin ang aming mga petitions in prayer, O God. Aming pong mga hinihingi sa iyo, Panginoon. Lord, we surrender, Lord, sa altar na ito ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, habang kami po'y nag-enjoy sa presensya mo, kayo pong bahala sa aming mga alalahanin, Lord, sa bahay, sa trabaho, sa pamilya, Panginoon, sa financial, O God, habang kami po'y nakikinig ng salita, habang kami po'y bumababad sa iyong salita, Lord, kayo pong, Lord, ang naglalagay ng kapanatagan sa amin, Panginoon. Salamat po. It's not about our control, Lord, but Lord, this morning, you are the God who is in control. Kayo po ang bahala, Panginoon, sa amin, Lord. Lord, salamat po dahil merong simbahan, Lord. Salamat po merong Christ in your family, Lord. Lord, kung saan po meron kami natutuluyan. Meron po kami, Lord, na natatanggap na salita galing sa iyo, Panginoon. It's not about your servant, O God, but it's all about your presence, Lord. Ikaw po ang pinupuntahan nila, Panginoon. Ikaw po ang hinahanap nila, Panginoon. Ganon din po ang iyong lingkod. Ikaw po ang dahilan bakit po nandito ang iyong lingkod. Because of your favor, O God. Because, Lord, of your goodness, Panginoon. Kaya po, there's always a reason to celebrate. There's always a reason, Lord, upang magpasalamat. Wala pong dahilan para hindi sumamba, Panginoon. Because, Lord, ang mga tao dinisign mo upang sumamba sa iyo. You designed us to glorify your name. You designed us to win the loss for you, O God. Dahil po, minsan sa buhay namin, kami po ay naligtas lang din, Lord, na pagmalasakitan. Now it's time for us, Lord, to exercise your compassion sa mga tao, Panginoon. Kaya po, Lord, give us an open heart this morning para po ma-receive namin ang salita mo, O God. Give us an open mind para sa revelation na nais mong ibahagi, Panginoon, sa pamamagitan po na yung lingkod. Salamat din po sa mga anak mong mananagumpay, Lord, dahil po nandito sila. Mga anak mo pong mananagumpay, kagabi pa lang, they decided na magsumamba ngayong umagang to. And Lord, as they chose you, O God, you chose them also para pagpalain, Panginoon. Kaya po, Lord, wala kaming ibang gagawin ngayon. Sasamba lamang po kami. Wala po kami ibang gagawin ngayon, Lord. Ituon po ng aming kaisipan, ng aming buhay sa iyo. And every day of our lives, Lord, all the blessings, favor shall follow all the days of our lives. We love you, we honor, praise you, God. Bless all Christ in your family, our Bishop Alvin, Pastor Carmela, all the pastors, leaders, sa IY councils, Panginoon, at ng lahat po ng outreaches. Mission Church, O God, amin po silang kino-cover in prayer. Pagpalaan niyo po ang mga pastors, O God. We love you, we honor you, praise you, God. This is our prayer. The mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. The best lang po. Sa ating pong Panginoon. Nakakaupo po tayo muli po sa presensya po ng ating pong Panginoon. Sabi mo nga po dyan sa katabi mo,
Kung lalaki, magandang lalaki ka sa linggong to. Kung babae naman, maganda ka sa umagang to. Wow! Naka-full house din tayo ngayong umagang to. Misa po, bigyan natin the best clap si Lord. Meron pa po rito si Nanay Celia. Kilala ko na si Nanay. Dito ka. Ako. Salamat po sa umagang to. Dahil po, binigyan tayo ni Lord ng good weather. Yung amin po kinukwento last year, mararanasan nyo ngayon. Gusto nyo po na sample. Yung pupunta kami rito, umuulan. Paglabas namin ng pinto, walang ulan. Pagdating namin dito, worship time, umulan. At pagkatapos, nakauwi na lahat, tsaka umulan. Tawag doon milagro po. Hindi po tsamba. Yan. Hindi rin po aksidente sapagkat sa ating Panginoon, wala pong aksidente. Amen po. Agad po tayong dadako sa pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat ito po yung pinakamahalagang bagay bakit po tayo nandito. Sino po excited sa word ng Lord? Amen? At sa word po ng Lord, dito po maraming nabubuksan na kaisipan. Sino pong gusto mong mabuksan pa yung kaisipan? Makakita ka ng mga bagay na hindi nakikita ng lahat ng tao. Amen po? Kaya po, ang isang taong may relasyon kay Lord, meron siyang spiritual eye. Hindi po third eye, Pastor, may katabi ka sa likod mo. Hindi na, third eye na yun. So, kay Lord, meron ka spiritual eye. You have the capacity to see what Jesus see. Sino pa excited doon? And you have the ability to feel what Jesus felt sa mga tao niya po. Amen? Ang heartbeat po ni Jesus, kung papakinggan mo yan, di ba? Ang tunog daw ng dig-dig. Dig-dig. Ano bang tunog ng puso ng katabi mo yan? So lahat tayo, may puso, tama? Ang heartbeat ni Jesus, kung aalamin natin, ang heartbeat po niya, walang iba, compassion. The heartbeat of our Lord is compassion. Kaya po, dahil sa compassion ni Lord, dahil sa matinding pag-ibig ni Lord, na ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun po yung matinding pag-ibig sapagkat yung pong pagmamahal ni Lord, hindi lang po sa salita, kundi sa gawa. Napangakuan na po ba tayo? Yes. Sino po ditong napangakuan, tapos napako? Yes. Kaya po napakalaga na ang isang tao, lalo't Kristiyano, once na dahil may nagbigay ng salita, tayo po ay accountable. Amen? We are accountable sa ating pong ginagawa, sinasabi. Kaya po, iba ang buhay Kristiyano at sa buhay na nasa mundo. Amen? Tayo po ay Kristiyano, pero nasa mundo ka pa rin. Sabi mo sa katabi mo, nasa mundo pa rin tayo. Huwag naman yung gusto mong ihiwalay yung sarili mo sa mundo. Ayaw namin makasama dyan, mga makamundo yan. Wag niyo po sasabihin na gano'n, Ay, mga sugarol kayo, kami maka-Diyos. Wag. Sapagkat si Jesus mismo, nung nandito siya, gustong-gusto po niya napuntahan yung mga lugar ng makasalanan. Naalala niyo po yung kwento ni Lazarus at nila Zacchaeus, lahat po, na halos karamihan, pinupuntahan niya yung mga lugar, nakikisalo pa nga siya sa mga makasalanan. Kasi po, ang binabanggit po ng ating Panginoon, pumarito siya, hindi para sa mga banal na. Tama? Jesus came, in Luke 19:10, kung di ako nagkakamali sa verse, Jesus came to earth to seek and save the lost. Yun po yung napakalagang bagay na gusto rin pong ipagawa sa atin ni Lord. To seek and save the lost. Amen po? Sino pong excited? Magsisave tayo ng mga lost. Amen. In fact, yung katabi mo, dati ring lost yan. Yes. Tama? Ako rin po, gaya na yung lingkod, I am lost before. I once was blind, but now, I see. Pwede mo bigyan natin ng the best clap po si Lord sa mga bagay na yun. We are the product of reaching the loss of our Lord. Amen? Kaya po ako, gustong-gusto ko po na kapag po ako may kasama, especially pag may katrabaho, nagtatrabaho pa po kasi yung lingkod, gustong-gusto ko silang pakisamahan. Gusto kong puntahan yung lugar nila. Gusto kong pagkasama nila ako, wag nila maramdaman, ay wag yan, pastor yan. Makinig tayo ng pang langit lang. Hindi po.
kailangan natin silang pakisamahan, kailangan natin silang abutin para po madala natin sila doon naman sa kalalagayan natin ngayon. Sino pong handang umabot ng tao? Hindi po madaling part yun, ha? Dalawang bagay po kasi yun. Pwedeng ikaw ang ma-win nila o sila ang ma-win mo. Tama? Yung bang, sige, jojoin ako. Alam ba, walang naman to, nagiinuman sila. Tatabi lang ako sa inyo. Makikisama ako, pero hindi ako makikisama. Mamaya, babanggitin siya, isa lang. Ay ka ba, tita? Isa lang naman. Makikisama. Pagka tinanggap mo, syempre, pakikisama na yun. Kaya rin pakikisama, hindi, nandito lang ako. Ano lang ako, kanta-kanta lang yan. So, ganun po kahalaga yung trabaho natin bilang lingkod ni Lord. Amen? Huwag pong maramdaman na tao that they are condemned. Alam niyo po ba, may mga tao na minsan sa trato pa lang natin, hindi na nila makita si Lord. Even Christian po tawag yan misrepresent ng kingdom ni Lord. Kaya po si Jesus, gagaya po ng ating nabanggit na verse, si Lord po inaabot niya ang mga makasalanan. Kailangan natin silang abutin or iparamdam natin na kasama nila tayo para time will come when we build the relationship to them, sila naman po yung masyashare natin. Kaya po hindi mahirap magdala ng mga kaluluwa kay Lord dahil kailangan lang po nating masterin yung word na relationship. Sabay-sabay nga po natin banggitin, relationship. Relationship. Yan. Kaya po, never judge a person. Amen po? Even tayo po, para hindi tayo mapulaan, ma-judge, huwag tayo ma-judge. Amen po? Last Tuesday, nagkaroon po tayo dito ng child dedication. Yan. Sino pong nakita yon? Yan. Mukha ba kaming fresh sa picture? Yan. Kung nandito po kayo noon, ang sarap sa piling ka. Sabaw yung katawan namin. Sapagkat medyo lang naman. Medyo ramdam yung init. Buti hindi hapon yung worship natin. Umaga yan. Pero isa pong good thing po ron, yung mga pumunta po rito, yung mga taong uhaw din sa presensya nila. Yung po yung mga tao na yon na naramdaman nila na sabi nila, buti nandito ako na pastor, no? Malaking bagay ka sa tao sa Binangonan. Maraming tao na kailangan pa ng kaligtasan. At maraming tao, kailangan makabalik sa Lord. Yes. Imagine niyo yung ganong kaisipan, no? Na hindi nila nabanggit na, ay, dadagdag ka lang dito, pastor. Hindi po. Mas maraming simbahan, mas maraming katuwang si Lord. Sapagkat ang mga simbahan, ito po ay tahanan ng mga taong gusto magbago at gustong lumago kay Lord. Pwede ba makita ko yung kamay na gustong lumago kay Lord? Yan. Amen. So, lahat po tayo, yun po yung ating goal para lumago. Para lumago. Yun lamang po, our ultimate agenda. That's why this morning, we want to share 4 keys to kingdom alignment. 4 daw po na susi. Thank you sa ating technical. Yan, para po sa ating slide. So, 4 na susi para po sa kingdom alignment. The kingdom is all about king na merong dominion. Merong hari, which is Jesus Christ, at meron siyang pinagaharian. At ang kingdom ni Lord, never natin pong mauunawaan. Sapagkat ang ating sakop ng kaisipan ay dito lamang po na nasa lupa, nasa mundo. Kaya nga po mahigpit na bilin ni Lord, huwag kang sasamba sa mga anyong panglangit na ginawa lang dito sa lupa. Tama? Kaya po bawal yung may angel daw, di ba? Bawal yung may mukha ng Diyos. Kasi nga po, hindi natin alam ano bang meaning ng kingdom. Or ano ba yung nasa kingdom? More than what we expect. Sino pa excited dahil? Makikita natin yan, hindi ngayon. Pero pwede na tayo pong mag-align dun po sa karya ni Lord. And ito po yung pinaka-ultimate purpose natin, yung word na alignment. Kailangan ma-align tayo, mahanay po tayo bilang mga tao na sumasamba kay Lord. Tawag po sa atin, kingdom citizen. Sino po dito ang proud kang kingdom citizen? Yes. May isa ka ng citizen. Filipino citizen. Pilipino po ba lahat na nandito? Yes.
Congratulations! Dalawa na ang iyong citizen. Sino man po dito may isa pang citizen? Masaya ka sa iyong citizenship? Kayo po nagsabi, hindi ako Yan. Senior citizen. Wow, congratulations. Lahat din naman tayo pupunta dyan. Pero ito po ay napakalagang bagay para po maunawaan natin kung ano ba yung mga bagay na patungkol po sa kingdom ng Lord. 4 na bagay, pinakamahalaga upang tayo po'y makasabay sa galaw ng Lord. Amen po? Una po nating titingnan dito. Number 1 po, na susi. Actually, natapat na natin tong number 1 na to. Pero, dahil po sa series ng Christ nyo, naputol-putol din po. Ngayon po, isahang pagbabahagi po. Yung 4 na susi ng Kingdom Alignment, marireceive mo na po ngayong umaga to. Sino po excited na? Amen po. Para po meron tayong access sa kaharian po ng Lord. Number 1 po, is all about honor God. Honor God, the foundation of alignment. Bago natin pagpatuloy, humingi po tayo ng gabay kay Lord. Humingi po tayo ng karunungan upang ma-receive po natin ang kanya pong revelation. Let us pray. Lord, thank you so much for this wonderful morning. Thank you for your word na mababahagi po ng iyong lingkod, Panginoon. Dalangin po namin, lahat po kami, Lord, mag-benefit po, Panginoon. Lahat po kami, Panginoon, ma-align po sa gusto mo, Panginoon. Because this year is all about kingdom alignment. Sayang po ang taon na to kung hindi kami ma-align. Sayang po ang puso namin if disalign to your purpose, Panginoon. Kaya po, Lord, this is a heart operation, O God. This is all about spiritual operation this morning. Kaya po, open our hearts, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng matured na kaisipan, matured na puso, para po sa mga marireceive namin, Lord, matanggap namin to, Panginoon. Huwag po namin tanggihan, huwag po namin iwaksi, Panginoon, when there is rebuking, correction sa iyong pong salita, sapagkat pampalago po namin ito. Salamat po, Ama. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Jesus. Honor God is the foundation of alignment. Alam niyo po ba, everything starts in the foundation. Napakalaga po yung word na foundation sapagkat hindi maitatag ang bagay pag walang foundation. Meron po akong dinadaanan dito sa EDSA pag nag-overpass na po ako. I think sa bandang lampas na sa GMA, sa pangalawang tulay pa po. Meron, isang taon na po akong dumadaan doon, sa mga na dumadaan po ron. Meron doon ginagawa na talagang, ewan ko kung anong hinukay nila, ang lalim. Tapos lumipas po ng halos mag-iisang taon na, naghuhukay pa rin sila. Tapos nagkakaroon naman ng mga poste sa ilalim. Ang ginagawa nito? Kasi tanaw mo di ba? Pero nakita ko, nung sinimulan na nila, pundasyon pala yon. Kasi dahil may gagawin silang building. At sabi nga po natin sa mga nakaraang preaching po natin, the level of your foundation is the level of your strength. Yung tatag mo po, nakadepende doon sa pundasyon. Kaya po, pansinin nyo, na kahit ang isang puno, maliit man yan, may mga puno kasi na mukhang maliit, pero kahit anong bagyo, hindi kayang itumba. Ano yun po bakit? Yung pundasyon niya, yung ugat niya, ay sobrang rooted na. Sobrang lalim. In fact, ito pong mangga natin dito sa tabi, nasira niya po yung mga flooring dyan. Tama, kung nakita niyo po ito, walang linoleum. Sinira ng ugat. Bakit po? Dahil sa kanyang pundasyon. Kaya po, lahat ng bagay, it always starts in the foundation. Sino pong gusto mong tumatag bilang isang Kristiyano? Kaya po makakita kayo ng maraming Kristiyano na hindi matatag sa pananampalataya. Amen. Pero yung iba naman na nakikita nyo parang bumibigay, pastor ako minsan yon. Minsan na nasa side track ng konti. Kasi po, pinapatatag ka pa lang ni Lord. Amen? Hindi ka pa po ganun katatag pa, pero kapag ikaw ay nag-align po sa kingdom ni Lord, tatatag ka. Excited po ba kayo ron? Isa po sa bagay upang tumatag ka ay yung pong pag-honor kay Lord. Alam po ba yung pag-upo niyo po rito, isa na po yung pag-honor kay Lord. At ang word na pag-honor, isa po yung napakahalagang salita sapagkat
when we honor a person, especially our Lord, ano yun po ba, nag-a-attract ka ng favor sa buhay. Ang sarap bigyan nung taong rumerespect sa'yo, tama? Ang sarap humingi ng pabor sa, halimbawa, kung ikaw'y namamasukan sa boss mo, kung marunong ka mag-honor sa kanya. Tama po? Kaya po, napakalaga po na maunawaan natin ito pong tinatawag na pag-honor. It all start in foundation. Without foundation, wala pong matatatag. Sabi po ng Genesis chapter 12, verse 3. Yan. Ang ganda po nito, isa pong salita ni Lord through Abraham. Sabi po diyan, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Tuloy po natin. And all peoples on earth will be blessed through you. Yan po ay that time, kinakausap ni Lord si Abraham. Pinapatatag siya. Ano po ba sa bawat devotion natin kay Lord, every time we read the Word of God, ano po ba si Lord, pinapalakas niya tayo. Kung hindi ka man palabasa ng Bible, every time na nakikinig ka ng preaching, na andito ka po, pinapatatag ka na ni Lord. Nakapansin niyo po yon? Yung bang ang lungkot-lungkot mo, pero nung nakarinig ka ng word ni Lord, sumigla ka bigla. Naging positive ka bigla. Tama po? Bakit po? Tinatamnan po tayo ng salita po ng Lord. Sabi po dyan, I will bless those who bless you, and I will curse those who curses you. Alam niyo po ba si Lord, isa po sa command ni Lord ay sambahin natin siya. Tama po ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, strength, and with all your mind. Di ba? Kaya po, sabi rito, pararangalan ko ang nagpaparangal sa'yo. Siya po dito minsan na bibigyan ka ng blessing. Ang sarap tumanggap ng blessing, no? Or naranasan mo naman magbigay ng blessing. Ano mas masarap sa dalawa? Magbigay. Pero masarap din tumanggap, di ba? So, napakalaga po na lalo sa ating pong pananaw bilang Kristiyano, na pag ang isang tao gusto kong i-bless, huwag mo pong natanggihan. Yan. Kasi po, ang prinsipyo ni Lord, na once na i-bless ka raw, i-bless din ni Lord yung iyo pong pagbibigay. So example, ako po ay gusto kong bigyan, si Tita Lali na lang, gusto ko siyang bigyan ng pagpapala. Amen? So, pag ayaw tanggapin, parang sinasabi niya na yung pagpapahala ni Lord ay hindi babalik po sa kung sino nagbibigay. Amen? Prinsipyo po ng kingdom yan. Kaya po, napakalaga po na every time na binigyan tayo, kung conviction din naman ng Lord sa tao. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Lord. So, sa maraming bagay, hindi lang po ito sa mga material thing, na po ba, kahit po sa mga pananalangin, kahit po sa mga bagay na kung saan mo siya mapapagpala. Kasi po, once na ito po'y pangako ni Lord sa mga lingkod ni Lord. Lahat naman tayo lingkod ni Lord. Tama po? Kaya po sa lahat ng gumagawa sa atin ng kabutihan, babalikan po ni Lord yan. Amen po. At sa lahat naman daw po ng sumusumpa sa atin, alam niyo po ba, hindi po lahat natutuwa sa ginagawa natin. Tama po? Hindi po lahat napapangiti natin sa mga sinishare natin. Tama po? Pero si Lord na bahala. Sabi mo, si Lord na bahala doon. Si Lord na bahala doon. Hayaan natin si Lord. Hindi naman gumante. Bahala ka na dyan, Lord. Gantihan mo nga yan. Hindi naman. Lord, kaya na pong bahala rin. Pero dito po tayo sa isang banda na merong pagpapala sa mga taong marunong din magpala. Kaya po, isa po sa napakalagang prinsipyo ng karya ni Lord ay ang pag-honor sa ating kapwa. Kasi po, every time na pinagpapala natin ng ibang mga tao, alam niyo po ba, si Lord nakikita yan. Ina-exercise natin, ang hirap naman gawin kay Lord kung wala naman dito si Lord physically. Tama? Kaya nga, loving God is all about loving people. At isa po yan sa katuruan ni Lord
na kanya pong inuutos sa atin. Tama po? Love your neighbor as yourself. Kaya po, when we honor God, God honor us also. Sino pong gusto mong pagpalain ka ni Lord? Amen. Sa bawat paggawa mo sa tao, hindi ka po nag-e-expect, pero si Lord mismo, automatically, alam niyo po ba, kaya, pansinin niyo to bakit may mga hindi naman tuwid ang buhay, pero pag tinignan mo, parang lalong binibless ni Lord. Tama? Hindi naman ito, Lord, parang hindi naman niya deserve yung blessing. Pero bakit pinagpapala siya? Alam niyo po bakit? May mga tao na hindi naman nila hindi naman nila alam or accidentally na gagawa pala nila yung prinsipyo ng Bible. Tama? Kaya makakita ka lang, ba't ito, pastor, ba't may vlogger? Di ba bawal i-post yung masyado yung tulungan ng tulong, pinapost mo pa? Prinsipyo ng kingdom na once na pinagpala mo ang mga tao ko, pagpapalain din kita. Nagigets niyo po? Yes. Kaya may mga bagay na, pastor, ba't binibless yun? Lord, ba't binibless yun? Hindi naman, ano nga yung buhay nun? Liko-liko Hindi nga okay yung relasyon nun Ano yun po? Dahil may mga prinsipyo silang nagagawa. Prinsipyo po ba ng Bible ang honor parents? Yes. Tama? Kaya makakita ka ng mga tao na lalong binibless ni Lord, kahit sa tingin mo, pastor, parang ano naman yun, mabisyo yung tao ngayon, but sobrang blessed pa rin niya. Yung pala, in spite of that, binibless pala niya yung magulang niya. Ino-honor pala niya. Kaya po, ang mahalaga po sa atin, alam natin yung salita ni Lord, at yun po, doon po tayo mag-aalay. Tamang pananaw, tamang gawa. Ayun po yung masasabi nating advantage po ng mga anak ni Lord, na alam mo yung prinsipyo ni Lord, at alam mo pa yung gusto ni Lord na mabuhay tayo sa tuwid. Kaya po, when we honor God, kasi po sabi rito, alignment begins with honor. Not perfection, but a heart willing to be corrected and realigned by God. God makes a powerful covenant promise to Abraham, assuring him of his divine protection and favor. Yung ating po pag-honor kay Lord, na andyan po yung tinatawag na assurance of protection and favor of God. Kaya po, madali po, kahit nga po hindi tayo humihiling kay Lord, yung pabor ni Lord, dadaan na lang sa atin. Nararanasan niyo po yun? Yung bang nakalimutan mong hingin kay Lord yun, pero binigay pa rin ni Lord. Tama po? Bakit po? Yun po yung kasi yung kanyang assurance na meron nga pong protection and favor. Gaya po ng ating nabanggit, alignment begins with honor, not perfection. Alam niyo po ba si Lord, hindi niya ina-expect na magagawa mo ang isang bagay perfectly. Never po. Kahit po ang inyong lingkod, sa mga bagay na ginagawa natin, sasablay at sasablay tayo. Makakatanggap ka ng correction. Tama? Pero, isa po sa napakalagang bagay, na gawin daw natin ang isang bagay with all our hearts. Wholeheartedly. Willing to be corrected and realigned by God. Because honor is not only proven in comfort, but in how we respond under pressure, disappointments, and correction. Alam niyo po ba sa pagsunod natin kay Lord, dadaan ka sa tinatawag na discipleship moment. Amen? Ang buhay ay hindi lamang po laging masaya yan. Pero yung pagdaan natin, isa po siyang yung word na discipleship, isa po siyang paraan para lalo kang sumaya sa buhay Kristiyano. Sino pong gusto mong maging masayang Kristiyano? Amen? Yung pong mga disciple ni Jesus, dumaan din po sila sa discipleship moment. Nako-correct. Tama? Ina-align ni Lord. Bakit nadi-disalign? Yung pong mga disciple ni Lord, dumaan po sa napakaraming series of correcting. Series of teaching ng Lord. At alam niyo po ba, after Jesus died physically, nag-mature po sila lahat. Si Judas lang ang hindi. Medyo sumablay siya ng huli. Pero alam niyo po ba, most of them, at sa lahat ng Kristiyano, kaya kadadal sa discipleship moment, para lalo kang
maging kagamit-gamit ng Lord. Amen? Yung bang time will come, yung ikaw dati kino-comfort, ikaw dati yung lagi nag-open ng problema. Ngayon, sa'yo naman nag-open yung mga tao ng problema. Huwag mo rin namang baka kayong dalawang nagkwentuhan, ikaw pa yung Saul eh. Ikaw sana yung mag-coach sa kanya eh. Ikaw pa yung kinoach niya. Tama? Imbis na ikaw yung, siya yung iyak sa'yo, ikaw yung umiyak sa kanya. Mahirap naman yon. Tama? Kaya po, kailangan natin ng discipleship moment para ikaw ay mag-grow. Sino pa excited mag-grow? Yes. Isa po yan sa 4 keys of the kingdom, honoring God. Ang pagpapasakop, in fact, sinabi po ng Bible, hindi na po natin nalagay sa slide, pero isa raw po sa inuutos nating Panginoon na magpasakop po tayo sa mga itinatalaga ng Lord. Amen? Isa po sa napakalagang bagay kung sinong itinalaga sa atin, yung honoring natin na andon. Kahit sa ating gobyerno, di ba? Minsan pag nanonood balita, parang ayaw manood ng gobyerno, ayaw makarinig patungkol sa gobyerno. Pero pansinin niyo po, si Lord mismo naglagay sa kanila. Tama po? Si Lord naglagay sa kanila upang practicein yung honor. Tama? Kahit ayaw mo yung, sabihin na natin pinakamataas na namiminuno, ayaw mo. Pero wala kailangan natin mag-submit. Tama? May 2028 naman, di ba? Lagi natin bukang bibig yung mga taong minsan ayaw sa government. May 2028 naman. Pero the good thing is this, bilang citizen po ng Pilipinas or ng kingdom ng Lord, marunong tayo magpasakop. Tama po, hindi ka nagre-rebelde, hindi ka nagwewelga. Huwag niyo pong dadalhin yung Christ in yung dyan, ha? Baka gamitin niya, wag. So, ang mga anak ni Lord, masunurin. Amen? Pero, ingat lang po sa panalangin. Baka pag-pray yan, Lord, pagpalain niyo nga po yung mga nasa government. Kaya siguro dumadami yung kanilang, alam niyo na, di ba? Baka ang prayer mo kasi, pagpalain niyo nga po si ganito, si ganyan. Hindi po. Dapat po, Lord, mamagitan ka nga po sa government namin. Isa po kaya po nababanggit natin to, kasi po sinasabi ni Bishop na we need to have an open mind. Kasi isa rin po sa pinapanalangin natin ang gobyerno. Tama po? Kaya po na-open natin ang mga bagay na ito. So, sa pagsunod natin kay Lord, mako-correct ka talaga ni Lord. Hindi po ng iyong lingkod, ni Lord po. Sa pamamagitan po ng lingkod niya, pinapadaan po sa atin ni Lord yung mga pagtuturo. Amen po? Para ma-develop ka po lalo. Para lalo po tayo mag-grow. Alam niyo po ba, merong isang worshiper si Lord sa langit na dahilan sa dishonor, binagsak siya rito sa mundong to. Sino po yun? Kilala niyo po ba? Si? Lucifer. Yan. Si Lucifer po, iyan po ay napakagandang pangalan. Yan. Wala na akong, ewan ko, may pangalan bang Lucifer ngayon. Yan. Sa mga nagpapalanong mag-anak pa po. Gusto niyo po ba ipangalan niya? Yan. Judas, sino? Ayaw, pastor. Hindi dahil pangit ang pangalan na yun, dahil dun sa sumira nung imahe ng pangalan na yun. Si Lucifer po, isa pong trusted angel ng Lord sa kalangitan, sa kingdom ng Lord. Si Lucifer, siya po ay pag nag-organize, nag-the best talaga. Kumbaga sa coordinator, sa mga wedding, pag siya ang nagkasanyan, inutos ni Lord, the best niyang gagawin. Pero alam niyo po ba, yung pag-honor niya kay Lord ay lumampas. Yung pag-honor niya kay Lord, dumating sa time, nagkaroon siya ng question mark. Sabi niya, what if, halos parang kagaya ko naman si Lord, kaya kong gawin yung kaya niyang gawin. What if, yan. What if maging kagaya ko siya? Alam po ba si Lucifer, yun po yung naging problema niya. Napasukan ng maling kaisipan. Imagine nyo, nasa kingdom na siya ng Lord, nagkaroon pa siya ng maling kaisipan. Nadaya. Alam po ba, before Satan, meron na pong tinatawag na pride. Bago pa magkaroon ng ang tawag sa ganun, pagtanggal sa kanila sa kingdom, nagkaroon na muna ng pride. Yung pride po, hindi agad malaki yan, hindi agad resulta yan, nagsisimula minsan sa maliit yan. Tama po? Yun yung problema ng isang
Lucifer, especially sa mga Kristiyano, isa po itong danger kapag nagkaroon ka ng ganong puso. Na parang mas kaya ko pang explain kay Pastor yung word na sinishare niya. Kaya ko pang expound, di ba? Ang ganda ng word, no? Parang kulang yung... Minsan ganon, di ba? Nakakapakinig tayo. Minsan hindi naman sa preaching, sa maraming bagay, na parang, ay, mahina naman magano to. Tama ba? Hindi natin alam, napapasukan tayo minsan. Tawag po dyan, pride. Nagkakaroon ka ng bagay sa puso natin na hindi gusto po ni Lord. Tuloy po natin, alam po ba, nung time na yon, alam po ba, sa tingin niyo po, bakit nagkaroon ng pride si Lucifer? Bakit kaya dumating sa time na ang ganda-ganda niyang kalalagayan niya, pero dumating siya sa time na gano'n? Alam po ba, in Genesis 1:26, wala po sa ating slide, pero pwede niyo po isulat, ano pong sabi ni Lord? Let us make man according to His image and likeness. Hindi ang mga angel po, hindi po kagaya nung nakikita nyo sa picture, na parang ang lambing, no? Ang ganda ng pakpak. Hindi po ganun ang angel sa kanila. Iba po yung imahe nila. Pero in that time, when the Lord declared, let us make man, gagawa tayo ng tao, kawangis ko pa. Alam po ba, sumama ang loob ni Lucifer, na andito naman ako, bakit hindi na lang ako? Ano po sabi ng Genesis, na sumunod na verse? Let them rule. Si Lucifer, dahil nga pumasok na yung pride, nandito naman ako, kaya ko namang i-manage kung anong gusto ipamanage ni Lord. Alam po ba, doon na nagka-problema si Lucifer. At, to make the long story short, 1/3 of angels, gano'n kaya karami, no? 1/3 nung kaharian ni Lord, yung mga angels doon, natangay ni Lucifer. At nung time po na ibinagsak na siya dito, sa mundong to, hindi na siya Lucifer. Ano na pong pangalan niya? Satan. Kasi ang Lucifer, sabi nga po natin, magandang pangalan po yan. Pero nung ibinagsak sa rito, ay hindi na po siya Lucifer. Tanong ko po, bakit sa dami-dami naman ang pwedeng pagtapunan ni Lord, dito pa siya binagsak ni Lord? Sino po dito? Sana sa buwan na lang, no? Para hindi ako natutokso. Tama? Minsan kasi nasisingita ka ng kaway. Tama po? Natutokso ka. Tama? Yung pride na impluensya ng Diablo, sa kanya po yon. Buti may grace si Lord. Sa tingin niyo po, balik tayo sa tanong. Bakit hindi na lang pastor sa sa buwan? Para sunog agad. Bakit hindi na lang sa Jupiter? Bakit hindi na lang sa Milky Way? Doon na lang si Satanas. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga po, the name of the Lord is the name Holy. Ang pangalan ni Lord, forgiving God, tama? Loving God. Masisira ang kanyang character or image pag doon niya itinapon si Satanas. In fact, kaya dito siya tinapon, maaaring binibigyan pa siya ng pagkakataon ni Lord para pakumbaba, magbago, humingi ng tawad. Naniniwala po ako, isang sorry lang ni Lucifer, papatawarin siya ni Lord. Tama ba? Tayo nga, di ba? Isang sorry lang natin kay Lord. Okay na yon. Yung pa kaya ang tagapaglingkod niya sa kalangitan. Sometimes in our lives, yung impluensya, hindi man si Lucifer na nasa atin or yung kaaway, pero minsan yung impluensya niya, sino pong aamin, minsan pumapasok sa atin. Yes. Yung pride na masarap sa chicken, masarap sa lumpia, pero sa puso hindi eh. Tama? Isa po yun sa isang bagay na iingatan natin because once pride comes into our heart, hindi po ba mababarahan na yung pag-honor natin kay Lord? Magkakaproblema sa pag-alay natin sa kaharian ni Lord. At yun po ang problema ni Satan that until now, nabubuhay pa rin siya sa pride. Gagawa ako ng kingdom na higit pa kaysa sa kingdom ni Lord. Kaya po may kingdom din ng kaaway. Hindi po disenyo ni Lord yon para mapunta ang mga tao, but because of pride, hindi pagtanggap kay Lord, naandun po yun. Naandun po yung mga tao na hindi gusto ni Lord mapunta ron, pero nandun sila. Sino pong may nagiget sa umagang to? Amen. Kaya po, babantayan natin yung word na honoring. Sa maraming bagay, we can honor God.
We can honor God by reading God's Word. We can honor God sa pamamagitan po ng pagpapasubmit sa mga gawain nating simbahan. Tama po? Ako po ay nagpapasubmit lang din po sa Christ in your family. Kaya po anong gawain ng merong Christ in your family natin, dapat meron din tayo. Kung anong klaseng honor or paano ang ating bishop, yun din po yung ating pinagpipray na magawa po natin. So, napakalaga po na tayo po ay naka-align sa ating pong Panginoon. God is all about kingdom alignment, but Satan is all about empire mindset. Magkaiba po yan, no? Si Lord, ang thinking niya, kingdom alignment, unity, ano pa, mga mabubuting bagay. Pero si Satanas, iba ang mindset niya. Empire mindset. Kaya po, isa po sa wag nating ma-practice yun, pag sinabi empire mindset, gagawa ka ng sarili mo. Sariling diskarte, sarili ko to, ito yung gusto kong mangyari. So, doon po magkakaproblema ang ating puso. Kaya po, submission, hindi po yan bagay na dapat tinatanggihan. Dapat po ating pinapractice. When we submit to God, especially sa lingkod niya po, naandun po yung pagsama po sa atin ng Lord. So, isa po sa gusto ko pong nagustuhan kay Bishop. Si Bishop kasi, na-meet na natin si Bishop, no? Yung iba rito baka hindi pa, pero napapanood natin. Gusto ko po kay Bishop. Siya po kasi ay drop out. Hindi po siya graduate ng high school. Napakarami niyang imperfection kung titignan natin yung personal background niya. Pero isa sa nagustuhan ko sa kanya, yung humility niya po. Yung kanyang submission, doon din po sa kanya naging bishop before. At ito pong mamang to, ating pong bishop, naandyan po siya dahil si Lord ang nagbigay sa kanya. Tama? Kaya yung mga kanyang pinapastoran ay mga aral din pong mga tao. May mga pinag-aralan, may mga doctorate experience, may mga businessman, pero pansinin niyo po, nagpapasubmit sa ating bishop. Ay, hindi po yung gusto kong, pinapractice ko po lagi, na kahit ako ay graduate ng college, kahit po ako yung masasabi natin, may kahit konting duno, pero isa po sa pinapractice ko, once na sila po ang kausap ko, ano mang bagay na sabihin nila, tatanggapin ko pa. May instruction sila, sige po, bishop, papangyarihin natin. Meron silang gusto ipabago, gustong gawin. In fact, yung care group nga natin, di ba? Sabi niya, maganda, yung care group nasa bahay-bahay. Kasi po, bless na ang sanctuary, binibless nyo palalo. Bless naman si nanay, pero lang ang bless. Bahay niya, bahay nila to di ba? So, maganda, yung presence of God, tumutuloy po sa mga bahay-bahay. Sino pong may nagiget? Kaya po yung every time ako po yung natutuwa, may mga gawain na po na nasimulan sa mga bahay-bahay. Tuloy nyo lang po yan, para po yung presensya ni Lord mag-flow. Yung blessing po ni Lord mag-flow sa mga tahanan. Kaya po, it's time to honor God. Sabihin natin sabay-sabay, honor God. Honor God. So, ito pong sinishare natin, medyo mahaba, pero sa biyaya ni Lord, pag-pray niyo po, mapabilis natin. Sapagkat mahalaga po kasi bawat detalye ng ating pong binabanggit dito. Next thing po natin, the keys of the kingdom is all about humility. Yan po yung una, honor God, the foundation of alignment. Ito naman po, humility is all about the right position of alignment. So, isa po sa binabanggit natin, yung naging problema ni Lucifer. Yung pagpapakumbaba, hindi niya nagawa. Sana, di ba? Pwede sana eh. Kaso, lalo siyang naging mapagmatigas. Alam niyo po ba, sabi kasi rito, the right position of alignment. Kaya po, sila po mula sa langit, sa kingdom ni Lord, ibinagsak sila dito. Kaya po pag may blessing tayo, huwag nating sasabihin, hulog ng langit. Wag. Pansin mo, bigyan ka ng kotse. Sino kung gusto mong bigyan ka ng kotse ni Lord? Hinulog sa langit. Ako po. Hindi ko magagamit. Sayang naman. Gusto mo ng grocery na 10 kilong bigas galing hinulog sa langit. Gusto mo ito, Heidi? Asa ang requirement, sasaluhin mo yon. Yan. Wag. Kaya po, pag may dumating naman na tao sa inyo, biniles ka, hulog ka talaga ng langit. Wag po.
Kasi po ang mga inulog ni Lord, yung mga fallen angel. Yan po yung mga pasaway sa kingdom ni Lord. Maaring God's favor pwede. Mula sa langit pwede. Yan. Yan, mula sa langit, baka ginamitan ng, ano yun, anong tawag doon? Yan, ginamitan ng hagdan. So, nagigit niyo po? Kaya po, wag hulog ng langit. Wag po natin papraktisin yan. So, napakalaga po ng bagay na yun. For those who exalt themselves will be humbled. And those who are humble themselves will be exalted. Sabi po yan ng Matthew 23 verse 12. Kaya po, napakadali namang natin ma-identify na si Lord mismo kaya niyang papangyarihan. Kaya daw niyang yung mga mapagmataas, kaya ni Lord ibaba. At sa mga nagpapakumbaba, yan naman yung grabing itaas ni Lord. Tama po? Kaya po, ang bishop natin, gaya po ng ating nabanggit, yan po ay, sabi nga niya, ano bang laban ko sa mga classmate ko sa Bible School? Yung pa kaya siyang tanggapin sa Bible School po. Kasi hindi siya aral. Tapos, hirap pa siyang magsalita, makinig ng English. Pero naawa sa kanya yung isang pastor na mismo nasa Bible School. Sabi sa kanya, sige. Ipasa mo na tong exam na to, makakapag-Bible School ka. Ngayon po, pumasa siya sa biyaya ni Lord. Kaya po nakapag-Bible School si Bishop. With all humility, inamin niya na ito lang yung kaya ko, kapasidad ko. Alam niyo po ba, pag umamin ka kay Lord ng mga kakulangan mo, si Lord yung magpupunan niya. Kulang ka sa wisdom, bibigyan ka ni Lord ng wisdom. Kulang ka po sa mga bagay na hinihingi mo kay Lord, kaya ka po niyang punuan. Kulang ka sa value, yung value niyo po parang, Pastor, ang dumi-dumi ko na eh, kahit kapitbahay namin, branded na ako. Pero alam niyo po ba, once na si Lord ang nagbigay sa'yo ng value mo, walang kayang makapigil doon. Yung pagtrato nila sa'yo kakaiba. Kaya po, isa po sa napakalagang bagay, sa harap ni Lord, magpakumbaba tayo. Kapag tinuturuan tayo, magpaturo lang tayo kay Lord. Once na we are instructed, magpa-instruct ka lang kay Lord. Kasi ang kalakit po niyan, pagtataas kay Lord. Kaya po, sa lahat po ng ating ginagawa, makapansin niyo po, sa lahat ng ating pinopost, lagi po natin binabanggit, to God be the glory. All the glory belongs to you. Kaya po may mga testimonies, hindi po para itaas ang sarili natin, itaas po ang simbahan, para itaas ang ating Panginoon. Depende po yan sa motibo ng puso. Si Lord po, yun po ang kanyang laging tinitimbang. Kaya po, sabi rito, pride is the enemy of humility. And God knows kung ano po yung mga bagay na nilalaman natin puso. Alam ni Lord na kahit nagsasalita ka ng pagpapakumbaba, baka naman yung puso mo prideful. Tama po, sa prayer kasi hindi mo madadaya si Lord. Pwede madaya mo yung sa tao, pagpapakita natin, how we represent ourselves. Pero sa harapan ni Lord, wala ka palang may tatago. Tama po? Kaya po, maaaring sa pagluhod natin kay Lord, pero yung puso natin hindi nakaluhod. Maaari namang nakaluhod ang puso mo, nakaluhod ka rin, sa pagtayo mo after mo manalangin, yung puso mo naiwan sa sahig. Bakit? Naka-down kay Lord. Naka-bow down kay Lord. Alam niyo po ba, isa po sa lagi nating iingatan, yung word na humility. Even in relationship sa bawat isa po sa atin. Kahit kanino po, maaari kasing manalo ka sa isang debate o isang relasyon na pagtatalo. Pero kahit ma-prove mo po yung point mo, pero anong pong point kung wala na siyang point? Ibig sabihin, manalo ka man, kung nasira naman yung relasyon nyo, sayang din. Naunawaan niyo po? Kaya po minsan, mas the best way, yung word na acceptance, kaysa sa ipaglaban mo, ang yung gusto ipaglaban. Patay na po si Andres Bonifacio. Wala na po. Kaya po, kung may gusto kayo ipaglaban, ibigay mo kay Lord. Gusto mo i-prove. Minsan, may gusto kong patunayan, pero wala eh. Nasa kingdom na tayo ni Lord. I-surrender niyo po kay Lord. Ano pong sabi ni Lord? Vengeance is mine. Ako nang bahala dyan, ha? Kung may punto ka, ako nang bahala dyan. Ako nang bahala. Mag-justify ng mga bagay na. Because, ano yun po ba, sa timeline ni Lord, siya yung magpapangyari
or magja-justify ng mga bagay. Kaya po, kung minsan naapi ka ngayon, okay lang yan. Hindi ka man nakabawi doon sa isang bagay na yan, si Lord yung magja-justify. Kayang baliktarin ni Lord yung mundo or sitwasyon ng buhay natin. Tama po? Kaya po, piliin natin maging mababa. Piliin po natin na kung saan po na yung pangalan ni Lord ay maiingatan natin. Tama po? Lalo ngayon sa social media, detalye, kahit konting detalye lang, pwede na mai-record. Pwede na magamit para masira ang ating Panginoon sa buhay po natin. Ang context po niyan ng I will bless those who bless, ito pong context niyan na lahat na nagmamataas ibababa at ang iba nagmamababa ay itataas. It's all about Jesus is speaking to the crowd and his disciples, issuing warning against the hypocrisy of the scribe and Pharisees. The problem, the religious leaders of the time love to show off, crave prestigious titles, and seek the highest seats of honor, doing things merely to be seen and praised by others. Sa madaling sabi, itong mga Pariseo na to, mga eskriba, mga religious person. May title sa simbahan, pero yung puso nila ma-pride. Hindi mababa. At itong mga taong to, mahilig silang magpakitang tao. Mahilig silang magtaas ng upuan. Yan. Yung kwento pa lang nila, bida na sila. Yan. Sa kwento pa lang nila, para silang si Jollibee. Yan. Naririnig ko lang po yan, ha? Bida-bida. Jollibee ka ba? Yan, parang di halata, no? Pero huwag nyo na pong practice yan, ha? So, isa po sa maaaring pagmulan po yan ng pag-disalign natin kay Lord. Because, sabi nga natin, humility is all about, balikan po natin, humility is all about right position of alignment. Dapat po nasa tamang posisyon ka palagi. And the best position, walang iba kundi sa side po ng Lord. Na kahit sa tingin natin, nalamangan tayo, okay lang. Basta nasa posisyon ka ni Lord, hindi ka po tolerant. Amen po? Kaya po, mahalaga po na meron tayong pagpapakumbaba. Dalawa na po ang ating nasi-share po. Ano po yung una? Salamat, honor. Masasabi natin naka-align ka kay Lord pag marunong ka mag-honor. Mag-honor sa Diyos, mag-honor sa mga lingkod niya po, mag-honor sa mga gawain ni Lord. Ako po na-appreciate ko po yung mga nag-share ng mga posts natin. Na-appreciate ko po yung nag-heart sa mga simpleng instruction natin. Na-appreciate ko po yung mga pag hindi nakakarating, nagme-message po ng personal, nagpupuri po kay Lord. Ang sarap sa puso nun, sa tenga sana sasabihin ko chat lang yan. Na-appreciate ko po ng sobra yon because hindi po para sa akin yon, kay Lord po yan. Isa pong palatandaan na yon na ikaw ay nagmamature na kay Lord. Na, Pastor, pasensya ka na, hindi ako makakapunta ngayon. Alam niyo naman po ang sitwasyon ko. Alam niyo po, yung mga bagay na gano'n, sobrang nagmimin po kay Pastor yan. Nagmimin lalo kay Lord. Bakit? Ino-honor mo na si Lord sa pamagitan ng kanya pong lingkod. Nagpa-practice ka po ng honoring. Tama po? Ang hirap naman nun na wala talaga. Ang masakit doon, nasin mo pa, pero walang ginawa. Ay, mahirap naman yan, ha? Rico, Pastor, yan. Hindi po ako ang nagbabanggit nito. Sabi ko nga kay Lord, Lord, paano ba i-share to? Kagabi ko pa po binabattle si Lord. Paano ba i-share to, Lord, ng encouragement lang? Wala kailangan talaga ng gantong paraan para po ma-share. Pero sino po dito ang handa mong tanggapin yung message ni Lord? Yan. Pwede mong palakpakan natin si Lord sa kanyang mensahe. Sabi ko, paano kaya i-share to ng yung malambing lang, hindi talaga pwede. Kailangan talaga i-share to ng gusto po ng ating pong Panginoon. Kaya po, yung mga bagay na sinishare natin to, once lang natin masishare to, pero maganda po ma-practice natin. Kaya po, hindi po aksidente yung mga bagay na pinapagawa po ni Lord. Pangatlo po, it's all about hunger. Passion for alignment. Ang ating pong key text dyan, Matthew 6:33, alam kong kabisado natin. Pwede ba i-recite natin?
Matthew 6:33, seek the kingdom of God. Yeah, yung version na alam nyo, no? Sige po, dun tayo sa verse na alam nyo. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paborito natin yan. Pero ito pong verse na nakita ko, napakaganda rin na translation po niyan. Ang sabi po sa NLT, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Sino po gusto ng everything you need? Wow, sarap, no? Pero may condition si Lord. Unahin mo muna ako, anak. Puro ka hingi, yan. Madali naman yung hinihingi mo. In fact, kahit hindi bumuka ang bibig natin, madali kay Lord yan. Tama po ba? Isa po sa napakalagang prinsipyo ni Lord, hanapin mo muna si Lord. Marami pong, ang niyo pong lingkod, marami po akong hiniling kay Lord na ibinigay na lang ni Lord dahil hindi sa panahong pinagpipray ko sa Kanya. Ibinigay na lang ni Lord nung panahon na ako'y babad na kay Lord. Sa panahong hindi ko na siya inaasahan, doon na lang idinagdag ni Lord. Bakit? Tested na yung puso ng iyong pong lingkod. At hanggang ngayon, marami pang testing pa rin si Lord. Dahil alam ko po, pinaprepare tayo ni Lord dun sa mga bagay na gusto naman niya ulit bibigay. Tama po ba? May hiningi tayo kay Lord? May sinisik tayo kay Lord? Pero, madali po yung kay Lord. Pag naandito tayo dun sa seeking the kingdom of God above all else. Inahanap mo si Lord, pero ito po isang kailangan natin mabuhay. Kailangan gawin. Mabuhay sa katuwiran. Ano po ibig sabihin niya mabuhay sa katuwiran? Mabubuhay tayo sa mga prinsipyo ng Lord. Pag sinabing bawal magnakaw, bawal talaga magnakaw. Yan. Bawal hindi mag-honor, bawal talaga. Ano pa po? Lahat ng bagay nakalugod-lugod kay Lord, yun po yung ating gagawin. Kaya po, we need to seek the kingdom and live righteously. Madali na po kay Lord ang lahat. Nananalangin po ba tayo ng kagalingan? Yes. Nananalangin po tayo ng expansion ng church? Yes. Nananalangin po tayo ng mga mananampalataya pa ipapadala ni Lord? Yes. Hanapin lang natin si Lord. Wala pong problema sa ating pong Panginoon. Hunger is all about the passion for alignment. What we hunger for determines where our lives are headed. When our deepest desire becomes the presence of God, our hearts begin to align with His purpose and His will. A life that seeks God first will always find direction in Him. Madali mo daw malalaman kung ano yung hinahanap ng tao. Kung nasaan siya lagi. Tama? Kung saan siya babad, naandun yung kanyang puso. Tama? Pero maaaring naandun ka sa isang bagay, pero yung purpose of the kingdom, doon mo dinadala. Tama po ba? Maaaring naandun ka sa lugar na ipong trabaho. Hinahanap mo, siyempre po, kailangan natin ng kabuhayan. Tama? Kailangan natin mabuhay. Naandun ka, pero mahalaga kay Lord yung purpose ng ating puso. Bakit ka kaya nandun? Ano kayang dahilan mo? Bakit mo ginagawa yan? Kaya po, kung nasa ng ating attention, naandun po yung ating hunger. Alam niyo po ba, sabi rito, 2 Corinthians 5:17, hindi na po natin nailagay din dyan. Anyone is in Christ is a new creation. Kaya po, sa lahat ng nasa Panginoon na po, bagong nilalang ka na. Ikaw po ay nilalang na para kay Lord. Amen? Ikaw po ngayon ay dapat mamuhay na para kay Lord. Nabubuhay tayo sa mundong to, pero malinaw dapat po na nabubuhay ka na para kay Lord. Kaya ka nagtatrabaho para kay Lord. Kaya po tayo nag-aaral para kay Lord. Sabi nga po ng Bible, do it everything for the glory of our Lord. Kaya po, new creation is all about having a new culture. Tama po? Yung kultura na, yung mga gawain ni Lord, dapat po isa sa hunger mo po yan. Isa po sa, dapat po, ninanasa mo yan, na dapat po, yun po yung iyong craving. Tama po? Yung craving mo na hindi ka mabubuhay pag hindi ka nakakatikim
ng mga bagay patungkol kay Lord. Ang dami po minsan nag-advise sa akin, Pastor, grabe ka naman, meeting lang yun, inuuwihan mo pa. Ano niyo po ba? It's not about the meeting. It's all about hunger for God's presence. It's all about hunger for God's alignment. Madali pong mag-online, pero sayang yung pagkakataon to have fellowship. Alam ko ba, lagi ko yung binabanggit sa mga pastor, especially kay Bishop. Bishop kasi sayang pag di ako umuwi. Mamimiss ko tong gantong kwentuhan, especially sa nakakasabay po natin sa mga service pag sumupunta po tayo sa isang gawain. Hindi po kayang ibigay ng online yan. Excuse me po. Hindi po kaya ng online yung mga bagay na sana ang pampalago natin. Kaya po sabi ko sa mga pastors, kay Bishop, huwag po kayo mag-alala, Bishop, huwag niyo pong problemahin yan. It's my joy para po lumago kay Lord. Kaya po, isa po sa magandang mindset natin yon, dapat po uhaw ka lagi sa presensya ni Lord. Uhaw ka lagi sa mga paglago para kay Lord. Sapagkat sabi po ng Bible, may mga nauunang na uhuli at may nauhuling na una. Sayang po ang iyo pong journey kapag ka bumabagal. Okay lang po mabagal, pero dapat tuloy-tuloy. Maaari naman pong yung bagal mo, naunahan na po tayo ng iba. Na bago lang siyang mananampalataya, pero mabilis ang progression niya. Amen po? So, isa po yun sa bagay na lalong nagmamotivate sa akin. Ang hirap naman na ako po ay yung pastor, pero nauna pong nag-grow yung member niya isa sa akin. Tama po? Kaya bilang niyo pong lingkod, isa po sa aking goal yun, na laging maging uhaw palalo kay Lord. Na kahit anong bagay, na basta patungkol kay Lord, maganda po natin gawin yan. Sino pong gusto mo na marami pang bagay para po sa ating Panginoon? So, kaya po naabanggit natin yung word na discipleship. Gaya po nating nabanggit, wala na tayo sa umbrella na ating pong pinanggalingang denomination. Tama po, hindi ko na po babanggitin niya, pero galing tayo sa umbrella ng dating denomination. Pero we are now in the umbrella of CIY family. Yan. Nandito tayo sa CIY family, nandito tayo sa umbrella of God's presence. Presence of God through CIY family. Kaya po, sa ating pong pamilyang ito, yun po yung ating goal. Lumago ka sa gawain po ng Christ in your family. Maliit na bagay na ginagawa po natin, it matter most to our Lord. Yung akala mong simpleng decision mo kay Lord pala, napakalaking bagay nito kay Lord. Sobrang minimin ni Lord yung maliit mong decision. Alam niyo po ba, si Paul, in Romans 1:16-17, nung natagpuan niya si Lord, hindi niya na po pinakawalan si Lord. Hindi na siya pumayag na mawala pa sa presensya ni Lord. Kasi po sabi niya rito, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentiles. Verse 17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteous that is by faith from first to last, just as it's written, the righteous will live by faith. Kailangan po natin mabuhay sa pananampalataya upang tayo maging hunger and eager for more. Ang tindi po ni Pablo, no? Dating kinakaya ang pagiging mga Kristiyano, kinakaya niya po. Ayaw na ayaw niya, in fact. Pero nung naging Kristiyano siya, hindi niya kinakaya. Hindi lang po niya hindi kinakaya, talagang ipinamuhay niya, dinibdib niya po yung pagiging Kristiyano. Handa po ba nating dibdibin yung pagiging Kristiyano? Handa mong gawin yung talagang ma-identify na ikaw ay talagang Christian. Ma-identify na ikaw talaga ay tinawag ng ating Panginoon. And the last thing ng ating pong keys of the kingdom is all about the Holy Spirit. The Holy Spirit, the power and the guide for alignment. Kapangyarihan para daw po tayo magabayan sa pag-align natin kay Lord. Kung dati ang tingin natin,
Kapag ka may bumubulong sa atin, mali ang ginagawa mo. Di ba may bumubulong sa'yo? Yes. Tama ba yan? Parang hindi Tawag natin yung konsensya, di ba? Nakakukonsensya ako. Kinukonsensya ako. Pero yung na-encounter natin sa Lord, Holy Spirit pala yan. Kasi nga po, the Holy Spirit will guide you. Tama po? Kailan po dumating ang Holy Spirit? Maaaring dati, sabihin na natin konsensya talaga yan. Personal mindset mo lang yon. Kaya akala mo, nababanggit natin na konsensya. Pero sabi po rito in Acts chapter 1 verse 8, sabi po diyan, but you will receive power. Sabay-sabay nga po natin magitan, power. Power. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Amen. You will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ang context po niyan, the final command before His ascension, serving as the blueprint for the entire book of Acts. Kaya po yung book of Acts is all about the guidance of the Holy Spirit. Ito po yung time na kung saan talagang yung mga lingkod ni Lord, tumapang na sila. Bakit? Binigyan na sila ng assurance ng Lord. Tumapang na sila dahil pinangakuan na sila ni Lord that I am with you always. Ang sarap nun, no? Yung may access ka na mula sa mas mataas. May backup ka na alam mong itong backup mo hindi biro. Kaya nga po ang inyong lingkod, malakas ang loob ni Pastor mag-share ng word ni Lord. Malakas ang loob ni Pastor na gawin po yung kalooban ni Lord ng CIY family dahil alam po na meron tayong bishop na nasa likod po natin. Tama po? Meron tayong bishop na magkamali man or kulangin man, meron pong nasa likod natin. Kaya nga po, lakas ng loob ko, ang dalawang bagay lang na aking madalas po, mentor ko po, si Pastor Eric at si Bishop. Once na mag-yes na si Bishop, yes na lahat yun. Once naman na mag-no sila, syempre, no rin tayo. Baka mapahamak. Kaya po, the Holy Spirit will guide us. Paborito akong binabanggit lagi sa akin ni Bishop, do as the Spirit led you. Gawin mo yan, kahit di mo na ipagpaalam sa akin, basta alam mong Santong Espiritu ang naggabay sa'yo. Ayun po yung nakakatuwa sa ating Bishop, no? Na maaaring ma-correct nila yung mga preaching natin, pag-share natin, pag-handle natin dito. Pero nakakatuwa sa kanila, sige lang, anak, feel free to manage the church as the Holy Spirit led. Kaya po, tayo rin po bilang mga mananampalataya ni Lord, yun din po yung aking gustong banggitin sa inyo. Basta po may conviction ka ni Lord, gawin mo lang po. Pero ipaalam mo pa rin kay Pastor, mahirap naman yun, no? Baka bigla ka magpa-tiles dito, no? Oh, ba't may tiles to? Pastor, nilid ako ng Holy Spirit. Oh, generous ka, ha? Maganda naman yun, pero ipaalam mo naman kay Pastor. Baka pagdating natin Sunday dito, naka-aircon na. Baka ipa-aircon ni Nanay Yunila, mahirap naman, ha? Sabi ni Lord po So, do as the Holy Spirit led you, but you need to submit. Yan po yung mahalaga dyan. Kahit po maliit na detalye yan, mahalaga pa rin po that we honor our man of God. Kaya po, yun din po yung aking ginagawa. We always report sa ating mga lingkod. Kahit di nila misa nasisin, basta ako nagawa ko yung duty ko. Pastor, Bishop, katapos na po ng Sunday, glory to God po, matagumpay po ang gawain nila. Kahit po nagdi-deliver na po kami sa trabaho, lagi ko sila ina-update para lagi tayong connected. Alam niyo po ba, once na ikaw ay connected, you are protected. Yun lamang po ang garantiya na meron kang protection kapag ikaw ay connected. Kaya po, mag-iingat po tayo. Even we are in the church, but when we are not connected to God, especially sa lingkod ni Lord, sayang naman po. Tama po? May bara sa pagpapala ni Lord. Kaya po, gagawin natin ang bagay na to dahil po, nakalay lang tayo kay Lord. Isa po sa gusto ko rin po maunawaan nyo ng Christ inyo at si Pastor ay magkaiba. Yan, dapat po ma-mindset tayo, ha. Christ inyo, binangonan, and si
inyo pong lingkod, pastor, ay magkaiba po. Huwag po natin titingnan na si pastor at ang Christ inyo isa. Maaari pong CIY members, yan, sama niyo po ako dyan. At si Christ inyo, pwede po yan. Because Christ inyo is all about God. Amen po? Kaya po, bilang yung lingkod, gagaya niyo po, ang goal lang natin, glorify si Lord. Yes. Amen po? Ang trabaho po natin, trabaho niyo po, trabaho ko, pareho lang po. Magpasabit kay Lord. Gawin po ang kalooban ni Lord. Gawin ang pinapagawa ni Lord. Kaya po may mga timeline tayo na minsan, Pastor, madali na natin yan. Hindi po. Sabi ni Lord, wag muna. Gusto natin mapangyari na mabilis ang mga bagay. Sabi ng Lord, sayang ang faith journey kung mamadali niya yan. Tama po? Ano ba ibig sabihin ng faith journey? Yung mga kwentong pananampalataya, sayang kung mamadali natin. Pwede ba, Pastor, bubungan na lahat yan para tapos na. Yung ganong kadali, no? Mamimiss mo yung inaanggihan ka ng ulan. Sayang naman yun, no? Yung pwesto kasi nila Tito Rena, yan, dyan malakas yung ulan that time. Nung time na bumagyo, alam niyo po ba, ina-allow ni Lord yung mga bagay na yon. Kasi po, gusto ni Lord mataniman ka ng pananampalataya. Kahit po sa anong bagay, alam ko po may mga nararanasan tayo ngayon, tama? May mga sakit na iniiyak mo kay Lord. May mga financial trouble, tama po ba? Hayaan nyo lang si Lord na padaanin ka dyan. Minsan, sino po dito minsan gusto mong agarin si Lord? Lord, pabalisin mo na to, pagalingin mo na to. Minsan, Lord, magpaluwal ka na, Lord, kailangan ko ng pinansyal. Tama? May mga pagkakataon si Lord, pinipigilan ni Lord yan. Dine-delay ni Lord. Alam niyo po ba, delaying is not insulting yan. But delaying is all about God protection. At gusto ni Lord, gaya po natin nabanggit, mag-enjoy ka sa presensya ni Lord. Yes. Alam niyo po ba, mamimiss mo yung mga journey mo na yan kapag nandun ka na sa pangako ni Lord. Amen. Mamimiss mo yung mga bagay na dinadaan ng mahirap pag naandyan na yung pangako ni Lord. Tama po? Yes. At wala kang testimony kapag minadali ni Lord yung mga pangako niya sa atin. Yes. Ang hirap naman nun, bigyan kagad ni Lord ng sanctuary maganda. Malaki. Aircon. Maganda naman yon. 1,000 members. Pero anong kwento natin kung hindi natin dadaanan to? Tama po? Ang sarap kaya ikwento sa future, alam mo ba dati, yung CR natin ngayon, church na namin dati yan. Minatin na po kasi ako itong pwesto natin, CR lang nila. Ako, CR lang nila to. Bakit po? Journey of faith. Sabay-sabay natin banggitin, journey of faith. Journey of faith. Kaya po, huwag kang malulungkot kapag ayaw ka pang paalisin ni Lord yan. Sinusulit ka pa ni Lord. Maaaring bukod sa sinusulit ka ni Lord, tinuturuan ka pa ni Lord. Yes. Amen? Kaya po, we need to trust to our God. The Holy Spirit, sabi rito, Holy Spirit is the Christian tradition. This passage highlights that the Holy Spirit provides believers with spiritual strength. Pinapalakas pa tayo ni Lord. Boldness to share their faith and serve others globally. Alignment is not sustained by human effort alone, but by walking daily with the Holy Spirit, where wisdom, conviction, strength, and direction are received. Ang Holy Spirit, magbibigay sa atin ng wisdom yan. Magbibigay sa atin ng kalakasan. Yung kaaliwan ng Santong Espiritu. Kaya po ako kampante, bagamat hindi man tayo magkakasama palagi within the week, naniniwala po ako that the Holy Spirit comforts you. That the Holy Spirit guides you. Sino po ditong pinapalakas ka ng Santong Espiritu? Last Sunday po, iniyakan ako ni Kuya Nico. Ayan si Kuya Nico, diba? Ayan. Bihira umiyak yan. Joke po yun. Si Kuya Nico, sabi niya, Pastor, pwede ba pag-pray natin si Nanay Love? Umiyak-iyak pa siya. Ito drama nito biro lang. Umiyak siya dahil yung concern niya na kay tita ba o pinsan pa? Pinsan pa. Ayan. Dahil si nanay po ay may ininda. Alam po? Pagpunta po namin doon, nandun yung mga kamag-anak, kinukwento ko natin to para sa glory ng Lord. Alam niyo po ba, ang prayer natin last time sa mga nakasama po, no? Lumakas pa po, gumaling. At syempre po, kaaliwan ng Santong Espiritu. That time, yung pinuntahan natin siya, sobrang hinang-hina. Pero, thanks be to God, nandito po siya ngayon. Glory to God.
Kasama pa ang kanyang mga kamag-anak. Yes. Bakit po? May Santong Espiritu. Alam niyo po ba, who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is Jesus without boundaries. Kung tatanungin mo sino si Holy Spirit, si Jesus din po yan. Jesus with no boundaries. Yung sakit na binabanggit niyo po, wala po kay Lord yan. Amen? Basic lang kay Lord yan. Once na the Holy Spirit is in with us, alam po ba, yung presensya ni Lord nasa katawan mo. Kagaya po na yung lingkod, mataas din po ang, dati po ito mataas po ang aking hypertension. Pag umupo ako ng matagal, pag tayo, nahihilo-hilo na ako yan. Pero by God's grace, mula po nung tinanggap natin yung calling ni Lord, especially hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko yung lakas ni Lord. Kahit anong puyat, dahil sa glory din naman ni Lord, sa message ni Lord, yung kalakasan, nararanasan natin. Isa po itong instruction na ibigyan mo lang si Lord ng pagkakataon sa buhay mo. Si Lord kasi marami siyang gustong ibigay sa atin, marami siyang pabor sa atin, maglingkod ka lang kay Lord. Sabi nga po sa katabi natin, maglingkod lang tayo kay Lord. At tingnan mo lang yung gawain ni Lord. Maniwala po kayo, is an act of faith. It is an act of praying. Minsan po kahit hindi ka humingi kay Lord, dahil nandun ka sa gawain ni Lord, nananalangin ka na po na. It's an act that your hope is in the Lord. Hindi po sa gamot, hindi po sa financial na meron ka, yung pag-asa mo. Amen po? Kaya po, nakita ko si nanay kanina, sabi ko, grabe Lord, thank you po. Ikaw talaga ang nagbibigay ng lakas. Ikaw po talaga ang nagbibigay ng mga bagay na kailangan namin. Kaya po, sabi mo sa katabi, huwag ka magdududa. Magtiwala tayo kay Lord. Amen? And in our, sabi rito, the Holy Spirit does not only move people emotionally, He transforms them completely and leads them into life fully aligned with God. Kaya po, this is the challenge of our Lord to us. Ito pong taon natin, it's all about kingdom alignment. Dapat po kung anong galaw ng simbahan, siyang galaw po natin. Kung saan tayo pinapadala ng simbahan, doon po tayo. Kung anong gustong padaanan sa atin ng Lord, doon po tayo. Dahil sa mga naka-align kay Lord, naka-align din yung pagpapala. Huwag po tayo pupunta sa alignment na walang pagpapala. Dito po tayo sa alignment na kung saan kayang ibigay ni Lord yung mga pagpapalang hiningi po natin. In our conclusion, kingdom alignment is built daily through honor, sustained by humility, fueled by hunger, and guided by the Holy Spirit. Yan po yung apat na kailangan nating tandaan that masasabi natin that we are aligned with God's purpose when we have honoring, sustained by humility. We can honor God by humility, filled with hunger, uhaw tayo sa presensya ni Lord, at sa gabay ng Santong Espiritu. Kaya po, ako po ay excited sapagkat lahat po tayo mag-a-align kay Lord. At sa umagang to, maaari ko po ba kayong anyayahan na tumayo po sa presensya po ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Magkaroon po tayo ng puso na gustong sumamba kay Lord. Magkaroon po tayo ng puso na mayroong pagpapakumbaba. Magkaroon po tayo ng puso na gutom sa presensya niya po. Maaaring marami ka na pong na-receive kay Lord. Maaaring marami na pong bagay na tinanggap ka kay Lord. Kabusugan na iyo pong naranasan. Pero sinasabi po sa atin ng Lord na marami pa siyang gustong ibigay sa iyo. We need to have a hunger heart. At gustong-gusto po ni Lord sa umagang to na nasain po natin siya. Hingin natin kay Lord yung mga bagay na mas lalong magpapaalay pa sa atin. Kailangan po natin ng Santong Espiritu na siyang gagabay sa atin para ma-align po tayo sa Kanya. Sa mga naka-align po kay Lord, blessing automatically flows in our lives. Miracle automatically happen in our lives. Lahat po ng mga bagay na hiningi natin kay Lord, madali lang po sa Kanya. But God desires
to us this morning na mag-align po sa Kanya. Maring binabanggit po natin that we are aligned to Him by our mind, by our mouth, but with our heart, hindi po tayo naka-align. Ito po yung magandang panawagan ng Lord sa atin this morning. We need to be aligned in the kingdom. We need to be aligned in the move of God. Maring busy tayo, marami po tayong pinagkakabalahan, pero huwag po sana nating maneglect ang pag-align natin kay Lord. Huwag po sana ma-miss natin ang pagkakataong magamit tayo ng Lord. Si Lord po ang paggamit sa atin, hindi man po sa malaking bagay, in a small details kung saan ka po niya pwedeng gamitin. Magpagamit po tayo kay Lord. Maaaring magamit ka ni Lord sa pamamagitan ng pananalangin sa bawat isa. Malaking bagay po kay Lord. Maaaring magamit ka kay Lord sa pamamagitan ng pag-upo mo rito sa sanctuary ito. Isa ka na pong kagamit-gamit kay Lord. Maaaring tinawag ka ni Lord para magbahagi ng salita ng Lord. Maging kagamit-gamit po tayo ni Lord. Maaaring kung ikaw ay tinawag para tumulong sa simbahan ito, anong pong bagay na nakikita mong kakulangan ng simbahan, baka ikaw'y binibigyan ng Lord ng ability, ng pabor ng Diyos, pinapapala kang higit ni Lord upang matugunan mo ang kailangan ng simbahan niya. Kung saan ka gagamitin ni Lord, have faith on God. Have faith in the Lord. The Lord, gamitin mo po ako, Panginoon. Sa anumang bagay na pwede mo akong gamitin, Panginoon, gamitin niyo po ako, Lord. Gusto ko pong ha-align sa iyo. 2026 is all about year of kingdom alignment. Huwag po tayong papayag na maiiwan po tayo sa galaw ng Panginoon. Huwag po tayong papayag na yung pabor na para sana sa atin, mapunta pa sa iba. Huwag po sana tayong mapag-iwanan ng galaw ng ating Panginoon. Kaya po this morning, ibigay natin sa Panginoon ang pagpapakumbaba, ang pag-honor kay Lord, ang paghingi kay Lord ng kagutuman, kauhawan. Sa tulong ng Santong Espiritu, kausapin mo po siya sa umagang to. Magkaroon ka po ng pusong mababa sa Kanya. Hindi mo po kay Lord ang kapatawaran. Lord, sa mga pagkakataon naging stagnant po ang iyong anak. Humingi po ako ng tawad, Panginoon. Gusto ko pong tumulong, pero wala po ang kapasidad tumulong. Mag-pray ka po kay Lord na bigyan ka niya ng ability to produce well. Sapagat ito po ay pinangako ni Lord sa kanyang mga anak. Ability, wisdom na galing po sa ating Panginoon. Kung ikaw po ay nagnanasang magamit ka ni Lord through service, mag-pray ka kay Lord. Baka magamit ka ni Lord. Sa kids church, magamit ka ni Lord. Bilang intercessor, magamit ka ni Lord. Bilang usher, marshal, magamit ka ni Lord. Bilang isa sa mga naglilinis po dito sa sanctuary. Lahat po ng ginagawa natin is all about honoring God. Huwag po tayong papayag na hindi tayo magamit ni Lord. Sayang naman po ang pagkatawag niya. Ano pong meron tayo, pwede natin ipanglingkod kay Lord. Kaya po, Panginoong Jesus, kami po ay nagpapakumbaba. Salamat po, Lord. Hawak na po namin ang susi, Panginoon, para mabuksan ang iyong mga pagpapala dyan sa langit. Madali lang po pala kami pagpalain once na mabuksan namin ang durangawan ng langit. Magamit po namin itong 4 na susi na to, Lord, every day of our lives. That every time we honor you, Lord, every time we humble ourselves, every time, Lord, we seek you, Lord, every time, Lord, Lord, we hunger for more sa presensya mo. Every time, Lord, we ask the Holy Spirit, guide us, to lead us. Lord, bukas po ang kalangitan. You said in your word, ibubuhos mo ang pagpapala mo mula po sa iyong kaharian. We are so much excited, Lord, sapagkat ngayong umagang to, ang iyong pong mga anak ay bukas ang puso, bukas ang palad tumanggap ng iyong mga bagay na ibibigay. Sapagkat, Lord, inaalay mo na kami sa mga oras na to. Salamat po, Ama. It's not about your servant. Ang inyong pong lingkod, Lord, ay nandito kasama rin po ng CAY members of the family. Our job is to glorify your name.
Our work, O God, is to give you glory, O God. At Lord, isa pong malaking pananagutan kapag hindi po kami nag-grow sa iyo, Panginoon. Yes. Hindi po kami nag-matured, Panginoon. Kaya po, Panginoon, guide us, Lord. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iyong simbahan, Lord. We cry out for provision. We cry out for more, O God. Dahil alam namin, dahil ikaw po ang may-ari ng simbahang ito, sagot mo kami, Panginoon. Sagot mo ang pangailangan ng iyong mga anak. Sagot mo ang aming mga dinidesire, O God. Kaya po sa umagang to, Lord, we desire, Lord, not anything else. But one thing we desire this morning, we desire the Holy Spirit. Lord, awaken the passion in our hearts, Lord. Awaken, Lord, yung sigasig sa karya mo. Awaken a heart, Lord, na gutom, Panginoon, sa mga gawain. Huwag po namin katamaran ng mga gawain na para sa iyo, because this is the avenue where our spirit will grow, O God. May assurance ng paglago sa mga gawain mo, Lord. Lord, handa namin hawiin ang mga schedules kung maaari, Panginoon, para mabigyan ka namin ng mataas na pagsamba. Lord, starting today, it's not about the words of your servant, but it's all about your word through your servant, Lord. I-honor po namin ang salita ng iyong mga lingkod na parang ikaw ang nagbabanggit sa amin, Lord. And the blessing flow in us. Kaya po sa mga ganito, family, let us worship God. Yes, Lord. Have your way. Have your way in this place. Lord, we have come from you. We make way. We make way. We make room. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way. Have your way in this place. Lord, we have come from you. Lord, salamat po sa umagang to. Lord, now our hearts is open, Panginoon. Lord, welcome ka po, Panginoon. Holy Spirit, you're welcome. Lord, patawad po sa mga pagkakataon, Lord, na hindi ka namin wini-welcome, Lord. Every time, Lord, we disagree sa mga pinagkakasundan ng iyong simbahan, we reject you, O God. Patawad po, Santong Espiritu. Every time, Lord, na hindi kami nagiging part, yung puso namin disaligned, Lord. Lord, the Holy Spirit, grieve. Lord, patawad po sa mga panahon ng Santong Espiritu ay nagtatampo siya. Lord, when we are not okay, Lord, there's problem in our relationship to you, Lord. Kaya po, Panginoon, the Holy Spirit, you're welcome. Welcome ka po. Pagarihan mo po ang buhay ko, buhay namin, Lord. Pagarihan niyo po ang lugar na ito, ang sanctuary na ito. Pagarihan niyo po, Lord, ang buhay na bawat isa sa amin. The Holy Spirit, Jesus, welcome ka po sa amin. Our hearts now are open. We humble ourselves. Tuloy ka po sa puso namin. Tuloy ka po sa buhay namin. When there's the Holy Spirit, there's freedom, there's miracle, there's healing, there's forgiveness, and there's power. Our life is powerful when there's Holy Spirit. Kahit wala ka pang sinasabi, ang mga tao na-identify na si Lord sa buhay natin. Nagsashine na si Lord. And when we speak our mouth, the power of the Holy Spirit blows in our mouth. Nagsasalita tayo ng mga kamanghamanghang bagay, mga salitang punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng encouragement sa mga tao. And they recognize that you have Jesus in your life. Kaya po, Lord, salamat po sa umagang to. Lord, gawin naming buhay ang pagsamba sa iyo. Gawin naming buhay ang pag-submit sa iyong kaharian. Ang pag-submit sa iyong simbahan, Lord, ay isang pagpapakita that we are aligned in the kingdom. Salamat po sa mga susi na meron kami. Lagi namin baunin, Lord, ang susi ng pagsamba. Susi, Lord, ng pagpapakumbaba. Susi, Panginoon, Lord, ng kagutuman sa iyong presensya. At susi, Panginoon,
ng banal na Santong Espiritu. Lord, maging ganap po ang panawagan niyo sa amin. Salamat po, Ama. Salamat po sa mga taong pinagpapala mo. Sa iyong mga anak na nandito, may kanya-kanya po silang panalangin. At Lord, mula po dyan sa kaharian, bukas na kaharian, pour out your blessing this morning. Pour out your miracles, O God. Pour out, Lord, your Holy Spirit power in our lives. Sa paglabas namin sa lugar na ito, Lord, bago na po kami. Mas lalo pa po kami kagamit-gamit. Mas lalo pa po kami magiging effective, Lord. Dahil ikaw po, Panginoong Jesus, ang kumokontrol po sa amin. At masaya po ang aming puso na ikaw po ang nagahari sa amin. Salamat po, Ama. We give back all the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer, the mighty name of Jesus. Everyone will say, Amen and Amen. The best clap po sa ating po Panginoon Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.